Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Pico Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 11 after 9 in the morning. This time check is brought to you by La Estancia de Amada Multipurpose Hall, located at Barangay Caranan, Pasacao, Camarines Sur. Bebot Calleja, ang Ciudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolansen, good morning sa kabus po mga parantabay sa programang Ang Ciudadano. Aldaw po ko niya ng Lunes, petsa 1, kan Abril 2024. Partner, good morning and tamang-tama yan sa mga halawig sa tuyang long weekend na vacation. Tamang-tama, first day of work kan bulan na Abril. Sakto naman, Sir Bebot. Good morning po sa mga parahinanyog ng Ang Ciudadano. Digdi po sa BBS FM. And tama, April 1. Kaya happy birthday sa Gabo sa celebrate nga niya ng birthday. And today is April Fools. Oo, Day. sana dahil kita masaruan. I love you, ha? Dahil masaruan mo niya na aldaw. Kuya niyan, ha? Bakong tultol na presentasyon. Scam lang yan. Baka scam yan. Yan po ang April Fool's Day. April 1. Opo. Ano nga ano pa partner ta April Fools? Oo. Si mga yan, Niños Inocentes. Oo, Niños Inocentes. Anong relationship kayan? Si mga ginadan yan na mga itong mga aki, Opo. Na mga kuyan, yung mga no, duwang beses mga actually firstborn, nangyari. Opo, oo. Okay. Pero may nagpagirumdum sa tuya, sir, before tada apo Ikaw kitang sarong partner, dapat maaramat na itong sabi, mga ultimong tataramon ni Jesucristo. Opo, magayon yan. Kansya na pa ko na sabi niya, na Father, into your hands I commend my spirit. Opo. Ano pong buot sabi yung kayan? It's finished. Finished. Opo. It's completed. Opo. Ano sinakumpleto duman? Everything is accomplished. Opo, oo. Okay. Si purpose niya ng pagdigdi po sa kinaban na fulfill so sa iyang life, the whole suffering, the death, and even in the future after 3 days, on the third day, the resurrection. Okay. So it's completed ang so pinaka-mission ni Jesus Christ na bayaran ang kasalanan kang sanlibutan. Yeah. And He died for everyone, for our sins, and yet only to those who will believe ang salvation. So it takes faith. And even that faith, sir, it's a gift from God. Unless, sabi nga ni po, unless the Father draws near everyone to His Son, dai kita makakarani. Maliban na lang na i-draw near din naman kita. Ayan po. Iyan po ang pinaka magayon na mensahe para sa mga bilang sarong Kristiyano. Opo. Gulpi po kayo na dahil gayo na intindihan ini mga ultimong tataramon. Opo. Ikaw nga ni kaya na I thirst. Pero yan Father, into your hands I commend my spirit. Dakulaon pong bagay yan. Dakulaon na sa tuyang urual daw na ginigibo, parte yan kan sa tuyang trabaho sa media, sa doktor, whatever professions, ano ka pa man, aral daw, dapat nagigirumduman tayo. Opo, I commend my spirit. And the kumbaga same, surrender. Partner, mayo nang gigibon, gulpi pa po kitang gigibuhon, nakarahayan. Yan ang winalat sa tuya. And, po. totoo yung partner, kung mayo si Judas Iscariot, that will never happen. Dahil mapapako si Jesucristo. He fulfilled a purpose. Ay isang naghudas sa kagsabsan, yung pinakamadunong sa mga pag-iriba sa disipulo, sa pinakamadunong
politically motivated si Judas. Huh? Oo. May doktor ba kasang kaibanan, iyon na si Luke. Kaya nga ko po kitang St. Luke's Hospital. Oo. Dahil ko lang aram kung si St. John, Dr. Man. Dai. Tangin na lang ng St. John Hospital. Si John the Beloved. So, pero ang St. Luke sa disipulo, siyang doktor. Tayo naman tax collector, may ordinaryong pala. Pero gabos, binarayaan sa kan siya didakop na. Kan sa piksintin siya na ni Jojo Yorubay. Si Jojo pala nagganap lang ng Poncio Pilato sa Calabanga. Yan ang pinaka-importante na dapat po mga tugang dahil tayong paglingawan yan mga sabi nga ni kaya consumatomes tapos na. Okay. Bueno, Mike, grabe to. Good morning. Good morning, Manager Pebot. Good morning po, Ma'am Sheila. Good morning po, mga kasyudadano. Ayaw na digdi katayta si Police Major Michael Vincent Fortunado. Yun na itong naireport ko sa bago sa Radyo Banat. Pamplona alone, tabi Manager, dinimalas na buhay ang buhay kanong ginaging simana. Mike Subasyan, Opo. Itong kasubanggi, itong bus, tulo ang... Tulo ang gadan duman? Tulo ang gadan tabi Manager. Linabot si bus, Iyo po, nag-head on. Ipasa ko, linya si Opitabi, Sir. Police Major Michael Vincent Fornado, Sir. Good morning. Tayo po tayo sa programang Ciudadano sa 91.9 BBS FM. Naka-angkor po si Station Manager Bebot Kaliha, kasama si Ma'am Sheila, Sir. Good morning po, sir, and sa lahat pong nakikinig po, sir. Good morning, sir, and live po tayo sa programang Ang Ciudadano over BBS DWLB-FM. Sir, ano po yung mga hindi, medyo wala tayong, yung mga taong hindi sinuwerte, ano po yung mga events na nangyari nung, Semana Santa? Yes po, sir. Regarding sa Holy Week po, sir, last week po, nagkaroon po tayo ng 13 incidents po, sir, vehicular and traffic accidents. Opo. And then, sa 13 na po yan na aksidente po, sir, ay meron po tayong sa kasamang palad, sir, na may namatay po tayong nasa 6 po, sir. 6 po, Okay. Sa lahat na po yan, sir, sa 13 na aksidente po na nangyari. Vehicular. Sa bayan ng Pamplona. So hindi pa po, sir, kasama yung bus o nandun na kasama pa? Kasama na po dyan, sir, okay. yung bus po, sir. Yung kahapon po, sir, na nangyari po. Ayun, okay. Wala, sir, tayong recorded na drowning? Wala po? Sa Pamplona naman po, sir. Wala naman kasing wala naman po, sir. Okay. Yes, Sige, po, sir. Oo. So, yun ang mga... So, kumusta na po yung, yung in charge doon na officer on case? Ano na po yung disposition nung, police office? Hello, Pardon Mike? po, sir. Hello, Mike? Ano po, sir? Yes, sir. Go ahead, please. Sir. Pwede po pa ulit ng... Sir, kumusta na po yung yung officer on case, yung pong disposition doon sa mga nangyaring insidente? Yes po, sir. Regarding sa mga insidente na yan po, sir, ay na imbestigahan po natin ng maayos, and then yung mga drivers po, sir, na may involvement dun sa mga may namatay po, sir, ay nasa disposition po ng PNP, and then inaantay din po namin, sir, yung panig po ng mga pamilya po, sir, ng biktima po. Okay. Kung ano po yung gusto nilang mangyari based sa insidente po, sir. So, in the meantime, sir, hindi pa ba na-inquest yung driver? Nakadetain po ba ngayon?
Sa ngayon po, sir, ay nandito po, sir, sa station. Opo. Yung driver po kahapon, sir, sa nangyari pong insidente, yung may namatay po tayong 3 katao, sir. Yes. So, if I'm not mistaken, ang opisina po ngayon ninyo ay nasa proseso paggagawa ng kasong homicide through reckless imprudence. If I'm not mistaken, sir, ano po? Yes po, sir. Oo. Kasi talagang yan ang obligasyon ng ng Philippine National Police after investigation, they have to file the case for homicide through reckless imprudence. Depende na yun sa pamilya. Kung yung aggrieved party magkaroon ng settlement, labas na yung Philippine National Police. Pero may obligasyon pa rin ang opisina to file. Wala na po, sir. Yes, sir. Regarding sa settlement, sir, wala na pong obligation yung... Yes yung po, sir. Oo. Kasi wala na tayong magagawa kung yung family mag-enter into settlement. Yung at least yung police, ginawa yung trabaho, hindi remis na inimbestigahan, pig-file yung kasong for reckless imprudence with homicide, kung ano man ang nangyari, wala nang magagawa yung Philippine National Police. Kasi kung yung family na nakapag-settle na lang, unless may mga violations pang iba, sir, na pwedeng on the part of the government, may administrative matter, violation ng traffic rules, o hindi out of line, hindi restro, yung bus. Tama po ba, sir? Opo, sir. Yes, sir. Tama po yun, sir. Yes. So, maliban dyan, sir, yung pong nakaraan na kumusta po yung I think, very orderly, yung Semana Santa nakaraan, sir. Except itong vehicular. Yes, sir. Ang sa mga ibang insidente naman po, sir, ay wala po tayong nangyaring mga insidente po, sir. Regarding lang po dito sa vehicular accident, sir. So, generally peaceful, maliban doon sa vehicular na aksidente, yung dalawa, Opo, sir. Yes, sir. Yun, dapat talaga sa ngayon na daan-daan lang, medyo hindi dapat magmamadali. Kasi ikaw nag-iingat, di ba, sir? Yung kasalubong mo, reckless. Opo, sir. Tama po yan, sir. Oo. Sir, ipapasa ko po kayo doon sa aking partner, Kishila, at palagay ko meron siya mga gusto rin maitanong sa'yo. Please. Opo. Good morning po, sir. Good morning po, ma'am. Good morning. Gusto ko lang pong itanong kasi hindi ako masyadong nakatutok doon sa mga vehicular accidents. And para din sa benepisyo ng mga nakikinig natin, ano po yung bus line and saang banda eksakto sa Pamplona nangyari ang aksidente? Yung kahapon po, ma'am, ay yung bus na po yun, ma'am, ay RMB liner po, ma'am. RMB liner. Yan po yung mga dumidiretso hanggang Leyte. Di po ba? Going to Manila po, ma'am, yung bus po natin, ma'am. Galing na doon, papuntang Manila. Yes po, ma'am. Opo. ma'am. So, saan po eksakto yung aksidente? Sa may barangay San Isidro po, ma'am. Bale, boundary po ng San Fernando and Pamplona po, ma'am. Ay, okay po. Ano po daw yung nangyari at ano yung binangga ng bus? Isang sedan po, ma'am. Okay. Isang sedan. 3 po yung namatay doon, di po ba? Yes po, ma'am. Opo. Tapos, ano po yung alibay ng driver? Based sa investigation po ng PNP Pamplona po, ma'am, itong sedan po, ma'am, ay nanggaling po sa Pasakaw, nag-swimming po, ma'am. And then, nung pabalik na sila ng Naga po, ma'am, sa way ng Naga, bandang barangay San Isidro,
doon na po nangyari yung insidente po natin, ma'am, na banggaan po. Ito pong sedan po, ma'am, ay lumampas po sa lane po. And then, yun yung cause na head-on collision sila ng bus po na yun, ma'am. Opo, oo. Sa loob po ng bus, wala namang nasugatan. Ano po? Yung driver or sino man nasa Yes po, unahan? ma'am. Sa bus naman po, ma'am, ay wala naman pong nasaktan, ma'am. Opo, wala. Pwede ko po bang malaman na paalam din natin, ano yung mga kasarian, ano yung mga edad ng mga biktima? Yung sa kuan, ma'am, Meron na po ba tayong identity or sino yung, ano yung mga pangalan? Maaari na po ba nating ibigay? yung sa pangalan, ma'am, pwede po ba, ma'am, na hindi na muna natin Opo. ikuan, ma'am? Okay lang po, mga kasarian na lang at edad kung meron po tayong hawak na papel na dyan, ng information tungkol sa kanila. Yes po, ma'am. Yung sa mga passengers, ma'am, Tatlo lang po talaga yung laman ng sedan. Sila rin yung talaga namatay o meron pong nakaligtas? so, ma'am, yung sedan po, Naubos sila? yung sedan po, ma'am, ay may laman, lahat po, ma'am, ay nasa 7 po, ma'am, including the driver po, ma'am. Opo. So, ano po Tapos yung dun mga... sa Mm. pito, ma'am. Oo, Doon po pito. sa pito, yung tatlo po ang namatay po, ma'am. Opo, tatlo. Ilan pong mga, may anong babae po o lalaki? At ano po kaya yung mga edad nila, no mga namatay? Yes po. Yung sa mga namatay, ma'am, meron po tayong 2 babae, ma'am. 2 babae at isang lalaki. So, Yes, ma'am. mga ano na po kaya ang edad nila? Magkakaibigan Yes, po ba ma'am. sila o pamilya? May kuan po sa aksidente, ma'am, regarding sa dun sa mga namatay, ma'am. May isa po tayong minor, and then yung isang babae po ay nasa 37 years old na po, and then yung isa po, ma'am, ay still biniverify pa namin yung identification po, kasi based sa mga na-interview na namin, ma'am, sa mga kasama nito, hindi pa po daw nila kilala yung pangalan. Kaya nga kasi based sa kanila, ma'am, isa po yung parang katulong ng pamilya po. Yun po yung minor de edad. Hindi po, ma'am. Yung minor de edad po ay yung lalaki. Yung lalaki ang Yung minor de 1 year old. edad. Yung Yes, sa ma'am. isang babae, 37, yung isa naman ay ang ina-identify pa. Yes, ma'am. Yung details po nung babae. Opo. Oh, So, okay. sir, partner, mabati lang ako. Opo. Hindi ba, sir, nakuna ng alcoholic breath? Yung Driver. Oo. Kasi malamang kung galing sa swimming. Most Yes likely. po, sir. Sa may po, sir, ay sa pag-identify ng mga ganyan, sir, kung lasing ba o Opo. hindi. Based sa investigador, sir, Come again, sir. parang lasing po, sir. Oh, yeah. Pero Oh. hindi man namin disclose po, sir, na lasing talaga. Kaya inaantay pa na namin yung result po ng, sabihin ng doktor, nung, sir. SOCO. Opo. Kung yes po, sir. Yes, sir. And then based din po sa kanila, sir, ay nakatulog daw sa biyahe, sir. Kaya lumampas po sa lane po, sir. Yun, okay. O, bandang anong oras po yan, sir, nangyari? Mga around 4:50 ng hapon, ma'am. Oh. Kahapon po. Pauwi na sila. Yes po, Uuwi na ma'am. rin. Pabalik na po sana ng Naga. Opo, pabalik na rin sana. Naku, nakikiramay po tayo sa lahat ng mga naulila ng mga namatay. And i-confirm ko lang, sir, dito sa Pamplona lang na hawak po ninyo, 13 yung kaninang nasabi nyo, 13 na insidente ng mga vehicular and traffic accidents. Accident Tama po? ma'am. Opo, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Maraming salamat po sa impormasyon na binigay niyo, sir. Opo, Bigay ko, ma'am. ibalik ko po Salamat muli po. kay sa aming station manager. Okay, thank you, and sir, hindi na po kita abalayan, alam kong busy ho kayo. Pero again, maraming salamat po sa yung pagbigay ng oras sa aming programa para maidala yung mga latest na information
dito po sa municipality ng Pamplona. Pamplona. Mike? Okay. So yan, tabi, Manager Bebot, si Police Major Michael Vincent Fortunado, ang Chief of Police kada Pamplona. Siya pa pala, Mike, si, Major, Fortunado. Opo. Okay. Siya ang Chief of Police sa Pamplona. Okay. Ayan, tabi, Manager Bebot, Ma'am Sheila, mga kasyudadano, sa to pong impormasyon, tracing mga vehicular accident, poon kang Lunes, last week, sagkod ka su ugma, aldaw ni Domingo, ang nairehistro sa Banuan kang Pamplona, kung saan igwa nin anong nanagadaan. Para sa serbisyo publiko, si Mike Rabito, Basta Bareta, sigurado. DBS Basta Bareta, sigurado. Bueno, Mike, salamat na maray sa imong impormasyon na yan, Medyo tragic na maray ang aldaw na yan, Pamplona pa lang yan, sir, Pamplona yan. And Pa sa ibang banwaan. Ayan ang pagsasabi na mag-ingat talaga. Iyo po. Tsaka pag nakainom na medyo likay kang... Dahil na magpwersa. Dahil na magpwersang mag-drive. Pero ang dalaga na lang ka na auto mo, medyo sa kalesa. Oo, 20 na lang. 20 na lang. Pangpadyak na lang. Kan 20 Opo. sa Sanggatos. Lamang ka nga ni Sanggatos. Oo. Pero pag inabot ka man ng Sumasco, ning Kadimalasan, medyo malait ang sa imong kanahano. Bago yung partner, bago kita mag-commercial, may kukontak man ni Boyet, yung manager ta ka na terminal, kasi importante yung marayan. Dahil nagpurulihan na, so masakaw nung yan, ha? Oo, balik sa trabaho, sa Balik trabaho. eskwelahan. In the meantime, bago kita mag-commercial, basa mo tong sa tuwing mga tataramon, ali sa, And, yan partner, ibabalyo ko lang sa imo ang mikropono. Ika na ba, taara mo naman ang sa imong kaibanan, may kompromiso, ining mga simanang inyo. So, iyo po. In the meantime, partner, ini po muna si Bebot, mapaaram sa Indo, mapadagon sa mga sa kuyang partner, si Miss Sheila Deninia Heras. Opo, salamat, Malilingaw sir. pa ko eh. Kinukumpleto talaga, sir? Iyo, pero maugma si Satuyang Iribanan, Iyo po, salamat. Ang picture ni Oka, Hindi po si Bebot Kalya, pasensya na po, and again, ibabalik na ka po kay Ma'am Shi, Salamat, sir. And mag-ingat ka po sa imong kalakawan na importante. Opo. Mabalyo lang po ako, Ara at Chan. Mabalyo kita sa trono ni sir. Yan na po kita digdi sa tuya pong kamumugtakan sa last 25 minutes. Basahon ta muna po ang satuyang importanteng tataramon hali po sa Biblia from Romans 12:19 to 20 o Roma 12:19 hanggang 20. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi bigyan ninyo ng dako ang puot, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya nga, kung ang inyong kaaway ay magutom, pakainin mo siya. Kung siya ay nauuhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa nito, ikaw ay magbubunton ng mga baga ng apoy sa kanyang ulo. Yan po ang satuyang tataramon. Hali po sa Roma 12:19 hanggang 20. And pasalamatan ta po ang satuya pong mga parahinanyog. Nangako po ako na sa kuya pong babasahon ang mensahe ni Ma'am Minds kang Milaor. Katupong na walat kaya da itatulos na basa ta. Depende kaya yan sa sa paglaog sa network kang sa inpong akan mga mensahe minsan usually nalilate ang satuyang network sa pagtaoning pagpaabot kang mga messages. Kaya nga ni minsan sa chat na lang Pero ini po ang sinabi ni Ma'am Minds ka nag-comment siya, as I have promised. Sabi ko babasahon ko. Sabi po niya, good AM po Sheila and Sir Bebot. Ang siisay man po na government officials and employees like the PNP personnels are subject to scrutinization and critics because of RA 6713. Ini po, manungod ini, ninhuli ini dahil igwa kitang
pigtuyaw na sarong police woman last week nang dahil po sa saro lang pong pighahapot lang po siya kan sa tuya pong mga kaibanan, sa tuyang kaibanan, pero medyo nagtaray po siya. So madam, ini po, tandaan ta po ini, RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ali po yan kay Ma'am Minds of Milaor. Tatandaan ta po yan ha, RA 6713. Kaya si Simon po, lalo na ang mga taga-media, kami po mga guard dogs kami. Mabantay po kami ng katotohanan, and kung igwa po kitang mga ipapaabot na mga impormasyon, igwa po kita. Yan ang sarutong papasalamatan ni Hulita. Malayaan sa tuyang bansa, buhay na buhay ang demokrasya, magayunon po ang sa tuyang ini-enjoy na freedom of speech, sangunyan. Okay. Yaon po, day ko narisa kaya ang sa tuya pong kaibanan. Si Sir Boyet Paredes o Paderes, yaon po sa linya. Good morning, sir. Good morning, tabi, Madam Sheila. Maray na aga sa tuyang mga paraan tabay. Pig maritang kuntakon ang Chief Security Can Bicol Central Station, tanganing masumada, maaraman ta kun na nagkaigwan ng mga kakaibang pangyayari kanakaaging Semana Santa, sarong semana yan na pagbantay ninda sa Central Bus Station, maaraman ta kun may na-record sinda na na incident diyan sa sinambit ng terminals. Yaon sa linya tabi, Ma'am Sheila, si Sir na Jenry Bulocon, my idol. Good morning po tabi, sir. Diyos mo Reynaldo sa gabos sa panunod kang programa, lalo na sa amigong Boyet, and then sa tuwing ang kugoma na may bako si Ma'am Sheila. Good morning, sir. Sir Jenry. Salamat pong uli sa pagpapaunlak ninyo ng sa programang Ansyudadano ng inyong oras ngayong umaga. Iyo po, iyo po. Iyo po. Sir, siguro mainit na maghapot muna, Sir Boyet? O ako na po, o ika na? Ito lang pong ako yan, sumada ka na sa indong opisina, dapit po sa nangyaring sarong simanang pag-obserbar kaining Semana Santa, sir. Ano pong na-record nindong kumusta ang mga naging pasahero, mga in and out na mga pasahero dyan sa Central Bus Station? Actually po, yun po nakaagi pong Holy Week season ta po. Mayo man po kitang untowards incident na transpired dito po sa Bicol Central Station. And as usual po, ang mga si Kuyanta po digdiyo, medyo kadikit pa po si pasahero na paharali. Ang expectation, pigi-expecta po na ma-influx ang passengers this coming week. This mapong po, may naaldaw, and pasirin na po sa sarong ining simanang ini. Sir Jenry, pwede pong maaraman ta kung mga pirasi, mga pasaherong nakalaog kaya digdi sa Bicol, digdi sa pagbaba sa Bicol Central Station sa Naga City. And so mga paharali, mahihiling ta pa lang po, ano? Iya po. Bali po kami, may kuya po kita, bago po nagkuya po itong sa to pag Miyerkules Santo, mga nainot na si Manal daw. May nag-arabot po mga base sa to digdi po, base po ang pigbabasyan ta po digdi sa mga base na nagralaog. May naglaog po digdi base na mga 160 bases. 160 bases po, sabihan ta po baga times 20 po baga times 40 ta na lang ang pasahero na nagbaraba digdi and pasirin pa po sa ibang lugar. Kaya may aldaw naman po na nagbaba digdi, nag-abot po ni 186 buses na nag-uruli. Kaya po ang piga-asanta na po muna si Manang ini, medyo dakul po ang mabarali po sa Metro Manila. Opo. Magayon po sa sinabi mo kasubaagon, no untoward incident sa pag-obserbar takang Holy Week last week. And magayunon po. Palagay mo po, Sir Jenry, ano ang rason ano ta magayagayan sa tuya pong pag-obserbar? Ay, sa inot po gabos, papasalamatan ko po, Gere, ang may pong sawang pag-anduyog po sa tukang mga tugawa na alam na pang PNP Station 5 na daing sawan sa pag-anduyog sa terminal, sa Bicol Central Station. Kaya po dakulang bagay po na mayo po kitang nagyari. Inot na inot po, wararak po ang mga kapulisan ang Public Safety Office, mga LTO, LTFRB, na kung saan nagmamantinilano po sa mga bihikulo. And lalo naman po, duman po sa mga nagpaplanong magibong maraot, ang nangyayari po medyo na nakakagawa pong deterrence ang presensya po kan sa tong mga men in uniform.
Opo, ayan, magayunon ta visible pong maray kaya an sa tuyang mga kapulisan, ang LTO, Public Safety Officers, and LTFRB. Nasabi mo po itong mga ahensya ng gobyerno na yan na kaibanan po ninyo diyan sa PNP Station 5 sa pagbantay sa tuyang komunidad. Gusto ko pong ipaabot sa tuyang pasasalamat na permi po kamong yaon dyan nagtatabang. Minsan po nawara si aki ko kang medyo sadit pa. Si dyan lang nakalampas. Magayunom po nagbaba kami, nalingawan ko siyang intero. Tabit-bit ko si sa kuyang kambal man kaya so bit-bit ko, medyo sadit pa. Nagbaba ako sa church sa May Concepcion. Tapos nalingawan ko, naigwa pala na akong sarong aking 9 anyos na nasa likod. So, dara-diretso man kami pagbaba ko. Saka lang sinabi kan sa kuyang 5 years old na. So, kambal, sabi, Mami, si ate, yaong pa sa bus, nakadiretso na po. Uy, interong naglukso po ang sa kuyang puso. Ayun po. Pag-abot ko daw, salamat. Inapudan po tulos ako, ta-memorize kang gabus kong aki ang sa kuyang numero. May nag-aapod ng unknown number. So, hali po yan dyan sa opisina kang dyan sa Bicol Central Station and inapudan na tulos po ako. Yan. Pag-abot ko, naghihiribi na si naghihibi si Ake. Pero anyway, ano lang po yan medyo patalastas kang sarong karahayan man po na na-experience siya na dainahaloy na ibalik tulos po sa kuyang Ake. Na yan. Medyo forgetful ang mami. Pero ano pa po kaya, Sir Jenry, ang importanteng maaraman kan sa tuya mga kahimanwa na nagdadarangog po, manunungod duman sa mga nangyayari dyan sa Central Station? Sa ngunyan po, araw po ka nasabitan ko po sa bago, napigasan ta po ang influx ka mga pasahero, munyan po mapumpo mo yan aldaw, isen po sa masurunod na aldaw. Iniwan po pangapudan ko man po sa mga pasahero na kung kamo po mabiyahe, day po kamo magtangkilik o day nindo po pag day kamo maglunad o day nindo pag sabi po yan, tangkilik ko po talaga ang mga kolorum pong mga bihikulo, lalo na po mga van, mga buses, yan po para sa karahayan yan, sarong hihimplo po. Kaya, kung halimbawa, magkaigong dito may hinahagad, magkaigong aksidente, sin po kaya kan masusog. Sabi nga ni po, baga kan sa termino ta po, baga sabi ko, makamalista ka sa dahon. O inaman po minawalat kan mga gamit, sabihin ta nahulog ang cellphone or so on or bag, sin ta po yan ilolocate, yan po kolorom. Pero po kung kamo maabil kang mga dakol na kan mga lehitimong mga buses na yan sa Logan Bicol Central Station, may iwasan ta po ang mga arke na bagay. Iyo po. Siguro po ay kaming gustong i-suggest din na Sir Jenry, ito po bagang CCTV sa gabos na buses. Sana talagang nag-aandar ta. Dakol dun talaga nawawalat na gamit ang mga sa tuya mga passengers na minsan talagang daiman tinutuyo, daiman talaga na-perfect nawawalat ang sa inda mga gamit. So para paano po ang proseso nindo? Kung alimbawa mayong number ang mga pasahero, siguro po mahigpit kita duman sa mga bus liners na sana igwang. Iyan po kaya paglag po kayong mga CCTV, nakamandate po yan sa gabos ng mga bus na hali po sa LTFRB. Taday sila makarinyo kan sa inyong franchise without na aro po kayo ng mga gadgets na kakabit po sa bus. Tapos obliga na po mo yan, aside kang CCTVs, may GPS na po silang na dapat angkada sa mga buses. Kaya po yan po sa nakamandate niyan sa lalo na dapat nakakuha ng mga operators ninda na isituit ng mga bus na kumpleto po sa kung ano pigtatao kang LTFRB. Opo, ay magayunon pong bareta yan. Ang CCTV tsaka GPS mandatory na sa mga operators. Iyo po. Opo, magayuno na to. Pero siguro po, mayo na ako magka-receive na mga ihahapot pa, magayuno ng bareta ta. Yan po actually, maski mayong aksyon, pero yan po ang mga hinaharanap ta. Ang katuninungan kan sa tuyang banwaan. Pero abangan ta ining simana na inipalan, ang influx kang mga taong pabalik naman sa indang mga pagrurugaring sa mga lugar, sa indang mga banwaan, sa Manila. Yan po, tawon ta ka po, Sir Jenry, ning pagkakataon na mapagirumduman giraray sinda.
Sa gabos po ng mga pasahero o mga dili po sa Bicol Central Station, ang kuyami po may tutugon sa Indo, bantayan po nindo sa indong mga gamit, lalo-lalo kung may mga daradara kamo, araw po tayo ka rin, nag-uruli kamo dito sa lugar ta, and siyempre pagbalik may mga dara kita kaya na mga souvenirs o sabihin ta po kay mga padara sa tuya. Maanan tapong maray, hilingon, bantayan sa tumaga. Lalong-lalo na po, dumo po sa may mga kairibang aki o may mga kairiba po mga senior citizens na dahil po mawara sa satong paghiling. Tabaka lugod kayo, nagsakay kita sa bus, si kairiba ta, mawala ta po dito sa terminal. Kaya po, pangapunan ko sa Indo, ang mga kairiba nindo, mga gamit o mangno na maray, maanan, bantayan na maray. Salamat na maray po, Sir Jenry Bolocon, kang Bicol Central Station, kang Naga City. Salamat po. Hali po digdi sa buong bilog ka na BBS family. Salamat sa imong oras na tinaog giraray sa Satuya, digdi sa Ciudadano. Iyo po, salamat po pong maray. Sige po, more power po sa indong programa sa gabos sa mga parahinan nyo. Diyos marinal daw. BBS Basta Bareta, sigurado. We have 11 minutes before 10 o'clock in the morning. And araatyan lang po, tawan taning pagkakataon muna ang nagkapirang pagirumdom. Matukar kita ni nagkapira pang issues kang banwaan. Makalihis ang mga dikit na pagirumdom. Ang Ciudadano. Nagbabalik po kita sa tuyang programang Ang Ciudadano. Nakaibanan ta ka sa bagong dikit na panahon si Sir Bebot. Pero may kalakawan po siya kaya medyo solo-solo po kita ngunyan. Kaso bago po pala pig gilo-gilo. Garungi po ning earthquake or lindol ang Surigao. I think nasa 5.2 sa Richter scale ang paggilo-gilo. Nayanig. So, salamat sa Diyos. Dainggayo pong, dakulon si problema na dinara kaning linog na iniho. Okay, dyan po kung kasubago, igwa po kita mga bareta manunungod duman sa tuya po from Bicol Central Station. Sa mga pantalan or fort naman, padagos ang, may mga tao pa din na pauruli. So, dagsaan man giraray, Siguro magkaigwa din kita ning aramon ta din ang mga latest dyan sa mga masunod na aldaw. Siguro sa aga, aramon ta din po. Takundakol na mga tao ngunyan na pauruli digdi sa mga Central Station, Bicol Central Station sa Naga. Ay igwa din po sa mga forts o mga ports rather. Ayan. And sa local news, pero ini po igwa kayang nagkakaburulok na bagas daa. Gaano katotoo yan na igwang nagkakaburulok na bagas? Siguro sa bandang Luzon daa. Pero aramon ta kung Luzon ba yan? Ang Bicol, kumusta kaya? Sana man po yung mga bareta nagkaralamos. Aaramon ta din yan sa abot na aldaw kasi iba, day pa nag-uuruli. Tipunon ti din daw. Aramon ta si mga kung may mga insidente ng pagkalamos sa Pasakaw. Hali po kami duman kang Sabado ba yun? Friday. Thursday, Friday, 28, 29 ng Marso. Magayon po si Samuya pong dinumanan sa Playa del Sol. Salamat na maray po kay Mayor Bengua and kay Mike sa effort ni Mike din. And syempre sa Samuyang Station Manager na nakapasyar po. Kaibanan ko ang sa Kuyang Bilog na pamilya, sa Kuyang Agom, mga nag-enjoy man po duman po nagtururog kita sa tent, mapreskohon, magayunon si Dagat, kaibanan na sila Ma'am Daryl, Sir Boyet, and sayang si Oka kaibanan. Sayang mayo pong daimi na kaibanan si iba, may mga kalakawan din. And syempre si Sir Bebot. Yaon din si Riz and sa iyang pamilya. Kaibanan din niya. Basahon ta po, igwa pong nagkomento. Yung si kasubago pong ipinaabot ta na mensahe halis sa tuya pong avid listener na si Ma'am Minds. Kasubago po, so regarding RA
6713, the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Dinagdagan pa po niya. Ito, Ma'am Sheila, good AM. May message you've just read should serve as a reminder to all public servants na dapat napipikon sa mga tuyaw kan mga maling gawi. Instead, they should be aware and avoid to commit conduct unbecoming, abuse of authority, miscourteous behavior, in order to gain full respect from the public, community, and media relations. Yan po ang napagirumdum ni Ma'am Minds of Milaor na may katotohanan talaga. Totoo yan na maray. Yan po since igwa kitang commitment bilang mga public servants, kay puwanta pong maglikay. Yan po, para da ikitang gayong kapansin-pansin kan sa tuya mga kaibanan sa media. Ini pong mga kaibanan ta sa media, mga bihasa po yan, mga veterano, and siguro they also, if we all deserve respect sa satuya pong kanya-kanyang pinagsiserbihan na opisina. So ito po, kaya man medyo narisa po and medyo na makulugon sa buot man ng medyo maayos naman na naghahagad lang ng papel tapos tatarayan. Kaya medyo narisa po. Kaya ito po ang tinukarta, kaya nasambitan ta, and nag-abot po kita digdi sa komentaryo kan sa tuya pong mga listeners ng Ansyudadano. Padagos po ang operasyon sa mga natatada na miyembro kang siguro po sa kakunadaan nito karon kasi medyo magabat-gabat ni. Sa aga po, tawan taning attention ang medyo magabat na ni. Pero sa salubong ta muna kaning kalunes-lunes, April 1, happy birthday sa mga sa Indo po na celebrar ning birthday ngunyan. Siguro sa first line and last line, happy birthday to you, happy birthday to you. Yan po para sa mga nagse-celebrar tangon yan. We only have a minute before 10 o'clock in the morning. Gusto ko pong basahon ang saro pa po digdi. Importante po ining magirumduman kung igwa kitang pigparadangog na 7 last words na pigmensahe sa churches na sa tuyang inatenderan. Importante po ang pinaka-importante sa gabos na habang dinadangog ta ang tataramon kang sa tuyang mahal na Diyos. Ini po ay wawalat ko from Ephesians 6:12 or Efeso 6:12. Sapagkat hindi tayo nakikibaka laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng sanlibutang ito, laban sa espiritual na kasamaan sa mga dakong kaitaasan. So, importante po iyan. Ephesians 6:12. Siguro po basahon ko din. Taso iba, ang language din ninda, bukod sa pagiging Filipino, kita po magayunon po ang Filipino version na ni. Pero Ephesians 6, poon sa Ephesians 6:11, babasahon ta po. Ang sa Ephesians, puunan ko po sa Ephesians 6:11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against spiritual forces of evil in the heavenly places. Yan po ang pagirumdum sa tuya, to put the whole armor of God. Importante po na magirumduman ta na ang pakikibaka ta, ang pakikipaglaban sa kinaban na niho, bakulang itong nahihiling, bakulang flesh and blood, bakulang kapwa-tao, kundi we are in spiritual battles and we have to guard our mind, our speech, our hearts with the Word of God. Yan din po ang panlaban, panuunta po ning tataramon kang mahal na Diyos ang sa tuyang isip, magbasa po kita ning Biblia, ning Word of God, ning Scriptures, para malinigan everyday ang sa tuyang kaisipan, maibalik, maiangkla sa tataramon kang mahal na Diyos. Po, siya man lang po talaga, siya ang sa tuyang kaglalang, He knows, the Lord knows,
what is best for us. Kaya mabalik lang po kita, pero pirmis sa iya. And maski da ita siya nahihiling, sabi po, mapalad ang mga naniniwala at nananampalataya kahit hindi nakikita ang Panginoon. Kaya iyan po ang tunay na pananampalataya. Garo ang faith po, pero may nindong nadadangog yan sa muya. Minsan, sinasabi din yan ni Sir Bebot, ang faith mo. Ang faith po is like, ano ba ang pananampalataya? Ako pwede kong maihalin tulad ang pananampalataya. Sa sarong, garo, tukawan mo, ang tukawan na iniho, na tinutukawan mo din, kung ika nakatukaw mo niyan, aram mo na kaya kang tukawan na yan ang sa imong gabat. Maski pa itaas mo ang sa imong bitis para buong gabat mo, iyaon na dyan sa tukawan na yan. So the same po, ilalagak ta, itatao ta ang bilog tang pagtubod na ang mahal na Diyos, marahay siya. He is a loving God. He is a good God. Kaya we can trust Him with all our hearts, mind, soul, and strength. We have to put our trust in Him. And magtubod po kita sa tinapos sa sinabi kasubago ni Sir Bebot. It is finished. Ano ang finished? Ano ang tapos na? Ang pagbayad sa kasalanan ta. Pero girumduman ta po ha. Bakong gabos na tao, maliligtas, maliban na lang kung kita ang kaligtasan, tinatao lang naman po yan, duman sa tunay na nagtutubod, nananampalataya, na binayaran kan dugo, kan sa tuyang kagtubos na si Hesukristo, ang sa tuyang kasalan. Yan po ang purpose niya, ano siya nagadan, saro siya sa Trinity, the Father, Son, and the Holy Spirit. Pero the Son came into this world para po bayaran at sa tuyang kasalanan, magadan siya pasakitan para magadan and magbayad sa kasalan ta. Taano ta siya? Taano ta bako na lang ika? Kaya po, medyo hinay-hinay po kita sa pagtubod na kayang bayaran ang kasalan mo, sa paghampas-hampas mo sa sadiri mo, pagpapadugo mo sa sadiri mo, dai po. I'm sorry, pero sasabihin ko po, harap-harapan, dai po, mababayaran ka sa tuyang personal na pagpapasakit, pagpipinitensya, pagluhod, paglakaw na nakaluhod, ang satuyang kasalan. We have the beautiful and good intention sa satuya pong sadiri na gusto mong magbayad. That guilt is beautiful and it's actually a gift na itao sa tuya. Pero daita po isipon na kaya tang bayaran ang satuyang kasalan. Sa pagtubod na ang kasakitan ta, ang mabayad kayan. Sabi ni Lord, sabi ng Panginoong Jesus, it is finished. Siya lamang po ang ang perfect na representation ta. Siya lamang ang pwedeng magbayad kang kasalan ta. Mayo pong iba, bakong sadiri ta. Yan po, magayon po yan na tukaron. Pero naglampas na po ako ng 4 minutes after 10 o'clock in the morning. Sa ngaran po ni Sir Bebot Calleja ng Ansyudadano, ni po ang sa indong amiga Sheila Deniña Heras, nagpapaaram and nagpapasalamat muna po sa mga nakaibanan ta. Sir Ariel Camarote and si Stephen Faves para sa technical side ta. Salamat pong maray sa pag-anduyo. God bless you everyone. This is from 91.9 BBS DWLV FM. Basta Bareta, sigurado. Ang Syudadano. BBS